Floyd Mayweather nawawalan na ng maraming pera. Isang pangalan na minsang kinatatakutan sa boxing, isang record na walang kahit isang talo at isang buhay na punong-puno ng pera. Pero ngayon, paano kung sabihin ko sa iyo na ang tinatawag nilang money ay posibleng nauubusan na? Ito ang kwento ni Floyd Mayweather. Ang lalaking hindi natalo sa ring pero maaaring matalo sa totoong buhay, 50 wins, 0 losses, mahigit $1.2 bilyong ang kinita sa buong career, luxury cars, private jets, mga bundok ng pera. Ito ang imahe na ipinakita niya sa mundo. Pero pagdating ng 2026, may ibang kwento ng lumalabas. Hindi na ito tungkol sa boxing kundi tungkol sa pera, utang at control. The illusion of wealth. Sa social media makikita mo ang perfect life, mga relo na milyon ang halaga, mga sasakyang naka-color code, 2 private jets. Pero may isang konsepto sa finance na bihirang pag-usapan, burn rate. Ito ang bilis ng paglabas ng pera kumpara sa bilis ng pagpasok nito. At sa kaso ni Mayweather parang wildfire, isipin mo, 2 private jets pa lang umaabot na sa milyon-milyon kada taon. Ang gastos mula fuel, pilots, maintenance hanggang insurance at hindi pa kasama ang iba niyang luho, dagdag mo pa ang mahigit 100 luxury cars tulad ng Bugatti, Ferrari at Rolls-Royce. Pero sa totoo lang ang mga sasakyan na yan ay hindi asset kundi liability dahil habang tumatagal, bumababa ang value at kapag sobra-sobra ang pag-aari mo, ang depreciation ay nagiging malaking problema. The money problem. Ngayon ito ang mas matinding tanong. Kaya pa ba nakita niya ang lifestyle niya noong kasagsagan ng career niya lalo na sa laban niya kina Manny Pacquiao at Conor McGregor? Umaabot sa 100 hanggang $300 milyong ang kita sa isang fight. Pero ngayon exhibition fights na lang at mas maliit na kita habang ang gastos ganun pa rin o mas lumalaki pa. At dito na papasok ang isang bagay na hindi masyadong napapansin. Hindi siya umiinom at hindi siya gumagamit ng droga. Pero ayon sa mga analyst, lahat ng tao may bisyo at para kay Mayweather ito ay adrenaline at gambling. May mga ulat na nagsasabing umabot sa $10 milyong ang natalo niya sa isang bet. At tandaan, kapag nanalo ka sa sugal, may tax. Pero kapag natalo ka sa'yo lahat ng lugi, habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumalabas ang mga red flags tulad ng mga ulat ng eviction sa New York at mahigit $200 milyong na hindi nabayarang renta. Isang jewelry store case kung saan may milyon-milyong halaga ng alahas ang kinuha gamit ang checks na lahat ay tumalbog at kahit si Logan Paul ay nagsabing may utang pa sa kanya si Mayweather, na umaabot sa $1.5 milyong kapag pinagsama-sama mo ang lahat, hindi na ito simpleng issue, kundi malinaw na senyales ng cash flow problem. The real battle. At mas lalo pang lumalim ang usapan nang mag-file siya ng kaso na umaabot sa $340 milyong laban sa dating business partners dahil ayon sa kanya, may pera raw na nailipat sa accounts na hindi niya alam. At ang mas nakakagulat, may mga financial records daw na nawala, hindi na delay, hindi misplaced, kundi tuluyang nawala. Ngayon mapapansin mo patuloy siyang lumalaban, pero hindi na ito para sa legacy, kundi para sa cash flow. Mga laban sa ibang bansa na mas mabilis ang bayad at mas kaunting regulation, hindi na ito laban para sa karangalan, kundi laban para manatiling buhay ang sistema niya. At sa likod ng lahat ng ito may mas malalim na dahilan. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera kundi tungkol sa identity. Sa loob ng maraming taon, nakilala siya bilang money at the best ever. Kaya paano kung ang buong pagkatao mo ay nakabase sa pera at biglang nagbago ang numero, mahirap itong tanggapin. Katulad ng nangyari kina Mike Tyson at MC Hammer na pinatunayan na ang yaman ay hindi garantiya ng stability at dito mo makikita na kahit gaano kalaki ang kinita mo, kung hindi kontrolado ang gastos at sistema, posibleng unti-unti itong mawala. At ngayon, ang lalaking hindi natalo sa loob ng ring ay posibleng nahaharap sa pinakamahirap niyang laban, hindi laban sa kalaban, kundi laban sa sarili niyang lifestyle. Isang laban na walang referee, walang judges at walang malinaw na round kung kailan matatapos. At kung hindi niya mababago ang takbo ng kanyang sistema, maaaring tuluyang maubos ang kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Dahil sa mundo ng pera hindi sapat ang kita kung walang disiplina at sa dulo ang tanong, hindi kung gaano karami ang kinita mo kundi kung gaano katagal mo itong mapapanatili. Sa tingin mo, babangon pa ba si Mayweather at bakit kaya nagkaganito siya? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Russia nagbabala sa Amerika, apektado na sa Hormuz,
Naglabas ng babala ang Russia laban sa United States kaugnay sa lumalalang tension sa Strait of Hormuz. Ayon sa Kremlin, ang ginagawang blockade ng Amerika laban sa Iran ay baaring magdulot ng seryosong epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na ang pagharang sa mga daungan at baybayin ng Iran ay halos tiyak na makakaapekto sa global markets. Bagamat limitado ang kanyang detalye, malinaw ang babala. Ang sitwasyon ay maaaring lumala at makaapekto sa buong mundo. Dagdag pa niya, umaasa ang Russia na hindi ito hahantong sa isang armadong digmaan sa pagitan ng US at Iran. Ang babalang ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Amerika ng blockade matapos ang deadline na itinakda ni Donald Trump. Sa ilalim ng hakbang na ito, hinaharang ng US ang mga barkong papasok at palabas ng Iran. Isang galaw na maaaring magbawas ng malaking bahagi ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Layunin ng Amerika na putulin ang kita ng Iran mula sa langis habang pinapalakas nito ang sarili nitong produksyon ng enerhiya. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nag-alok din ang Russia ng posibleng solusyon. Ayon sa mga ulat, handa umano ang Moscow na kontrolin ang enriched uranium ng Iran bilang bahagi ng isang kasunduang pangkapayapaan. Ang panukalang ito ay mula kay Vladimir Putin, ngunit sa ngayon ay wala pang konkretong aksyon mula sa magkabilang panig. Mas pinaigting pa ng Amerika ang control ang mga daungan sa Hormuz. Ngunit nagbabala ang Iran na kung aatakihin ang kanilang mga daungan, maaari silang gumanti at targetin ang mga ports sa Persian Gulf at Sea of Oman. Kasabay nito, mabilis ang pagdami ng puwersa ng Amerika sa rehiyon. May mga ulat na nagpadala ang US ng karagdagang warplanes, tropa, at mga paratroopers na handa para sa posibleng operasyon sa lupa. Mayroon ding mga aircraft na nakaposisyon upang suportahan ang posibleng airstrikes anumang oras. Samantala nanindigan ang Iran na hindi sila uurong at handang lumaban kung kinakailangan. Sasali na nga ba ang Russia sa tension na ito? Kaya ba nila ang Amerika? US forces isinara ang Strait of Hormuz para sa mga oil tanker ng Iran. Lalong umiinit ang tension sa pagitan ng United States at Iran. At ang sentro ng lahat ng ito ay ang isa sa pinakamahalagang oil route sa buong mundo, ang Strait of Hormuz. Nag-deploy ang Amerika ng mga warship, kabilang ang guided missile destroyers sa mismong Strait of Hormuz. Layunin nitong bantayan ang lugar, alisin ang mga banta tulad ng sea mines, at kontrolin ang galaw ng mga sasakyang dagat na dumadaan sa kipot. Kasabay nito, naglabas ng matinding babala ang Iranian Revolutionary Guard. Ayon sa kanila, ang lahat ng barko ay dapat lumayo ng hindi bababa sa 10 miles mula sa mga puwersa ng Amerika at anumang lalabag ay maaaring targetin ng walang babala. Sa kabila ng tumitinding tension, nanatiling nakaalerto ang mga puwersa ng US. Nag-deploy pa sila ng mga helicopter bilang suporta sa kanilang mga destroyer, lalo na sa masikip at kritikal na bahagi ng kipot kung saan pinakamadaling magkaroon ng insidente. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang pinaigting ng Amerika ang kanilang hakbang. Inanunsyo ni Donald Trump ang pagpapatupad ng isang all-in, all-out blockade laban sa Iran. Isang hakbang na naglalayong putulin ang kakayahan ng Iran na kumita mula sa pagbebenta ng langis sa international market. Sa ilalim ng blockade na ito, haharangin ng US ang mga oil tanker ng Iran, pati na ang tinatawag na shadow fleet o mga barkong nagtatago ng kanilang tunay na destinasyon upang makaiwas sa sanctions. Sa kabilang panig, iginiit ng Iran na sila pa rin ang may control sa Strait of Hormuz at hindi nila hahayaan na maagaw ito ng puwersa ng Amerika. Para sa kanila, ang mga banta ng US ay walang epekto at kung kinakailangan, handa silang lumaban ng buong puwersa upang ipagtanggol ang kanilang soberanya.